Hi guys, at welcome sa aking coffee corner. Tara, kape tayo. May kwentong hindi minamadali, may katahimikan, may kasamang ngiti, isang tasa ng kape, isang sandaling pahinga sa Andres Coffee Corner. Dito bawat usapan may init, hindi lang kape ang hinihigop, kundi mga kwentong sulit. Pakinggan mo, buka lang, makinig ka muna. Baka sa simpleng kwentuhan may sagot kung matagpuan Andres Coffee Corner. Kape, kwento at totoong usapan. Kape at kwento, kape at kwento, yeah. May kwentong hindi minamadali, may katahimikan, may kasamang ngiti, isang tasa ng kape, isang sandaling pahinga, isang tasa ng kape, isang sandaling pahinga sa Andres Coffee Corner. Dito bawat usapan may init, hindi lang kape ang hinihigop, kundi mga kwentong sulit. Pakinggan mo, baka lang, makinig ka muna. Baka sa simpleng kwentuhan may sagot kung matagpuan Andres Coffee Corner. Kape, kwento at totoong usapan. So yun na nga guys, welcome no sa panibago na namang edisyon, panibagong episode ng ating Andres Coffee Corner. Episode 2 na tayo mga bossing, no? Maraming salamat muna sa mga tumangkilik sa unang episode natin, sa introduction natin, no? Shout out sa mga nag-comment sa comment section. Alam niyo na kung sino kayo, dalawa lang naman kayo. Tatlo, may isa yata hindi ko makita yung isang comment. And anyways, yun nga guys. Yan, thank you sa support, no? Yung mga personal na nag-PM sa akin, mga kaibigan ko diyan. Shout out sa inyo. Spread the love. Kung natutuwa kayo sa mga talakayan natin, share niyo naman sa mga kaibigan niyo. Ngayon, wala lang. Chill lang tayo. Dating kape pa rin. Ice coffee pa rin yung akin. And paano ba? Wala lang. Chill lang ako. Kwentuhan lang tayo. Hindi kasi itong mga nakaraang araw, linggo, ay nanood ako. Oh, bakit? May problema tayo. Subukan nyo. Hindi kasi nanood ako ng Pedro Penduko na naisipan ko lang siyang hanapin ulit kasi that's part of my childhood. Yun yung pinapanood ko noon sa ABS-CBN sa TV. No, hindi sa internet, hindi pa sa YouTube. Wala pa ako noon. Umeri yun, mga ano ko noon. I believe 1 years old, 2 years old. 1 year old ako noon, 2006 yun . 1 year old ako noon. Umere yun, syempre hindi ko naman yan napanood ng 2006. Ang napanood ko na dyan yung rerun. Hindi ko alam kung I'm not sure anong year ni rerun yun. So dalawang part yun. Yung una, yung The Adventures of Pedro Penduko. Tapos pangalawa nun, yung Pedro Penduko at ang mga Encantao. Alala lang, sa mga nakakaalala sa Pedro Penduko, sa mga nakapanood, share nyo naman sa akin yung mga paborito nyo scenes dun. Sa comment section tayo mag-usap. Kung nasa YouTube kayo, mali nyo diba in the future lumabas tayo sa Spotify, diba, or sa Apple Podcast. Kung lumabas tayo dun mga chong, lagi nyo nga hanapin yung YouTube channel natin na Andres Coffee Corner. Diyan kayo magbahagi ng mga comments nyo, mga experience nyo na kung gusto nyo pa rin na, syempre this is a timeless episode. Kahit sino pwede magbahagi ng kanilang mga experiences, mula man kayo sa past, mula man kayo sa future, kahit nga sa present. Habang nakikinig ka ngayon, pause mo muna.
tapos mag-type ka sa comment section. Yun. So, yun lang yung pinagkaabalahan ko, pero hindi ko pa siya natapos. Hindi naman ako nag-binge watch. Kumbaga parang naisipan ko lang siyang balikan. So, ayan, naitapi ko siya ngayon. Usapang nostalgia kasi ibang-iba yung feeling na pinanood mo siya ng bata ka kaysa ngayon na binabalikan mo siya nang may edad ka na. No? Iba kasi yung atake nun. Kumbaga kahit na sabihin mo luma na yung show, classic na nga kung tawagin, pero it's timeless. It's timeless. Kasi it makes you remember your childhood. Yung panahon na wala ka pa masyadong iniisip, carefree ka lang. Ganun. Kumbaga, yun nga, masarap maging bata. So, pag tumanda ka talaga, hanap-hanapin mo. That's one of my childhood shows. Pedro Pendoco. Nakikipag-away pa nun ako sa antena pag hindi malinaw. Given na blind na ako nung time na yon kasi I was born blind. Around 1 year old ako talagang natuluyan na yung mata ko. And for me, it works the same sa mga sighted. Pag malabo yung nakikita, sa antena, pag malabo yung nakikita mo, the sound will follow magiging malabo rin yung magalas. Sino sa inyo guys yung merong TV dati na na pa-box bago na uso yung mga LED, mga flat screen. Yung may TV na pa-box ng dami-daming pindutan nakala mo Tapos meron pa yung mga dipihit Mga panahon 90s yata. Pag papalitan mo channel dipihit. Ay nako. Tatahulan yung mga aso ng kapitbahay. Sana hindi dinig. Okay lang naman kahit dinig. Ayun, mga ganun. Alam mo yung kahit hindi mo na halos maintindihan yung audio, fulfill mo lang at ma-satisfy mo yung craving mo dun sa episode. Talagang uupaan mo. Yun ang pinagkaiba ng noon sa ngayon. May pusang naglalampungan. Yawa. Kala ko batang umiiyak. Ayun. Yun yung pinagkaiba ng noon sa ngayon. Noon kasi may kumbaga masusuka talaga yung pasensya mo bilang bata na tahol. Masusuka talaga yung pasensya mo bilang bata na maghintay. Kasi wala kang fast forward, wala kang rewind. Kung ano ilalabas sa TV, yun ang panunuorin mo. Iba ang kabataang 90s sa kabataan ngayon. Yung mga lumaki sa internet. Cocomelon, ano pa ba? Peppa Pig. Ano yun? Meron pa yung mga delikado mga bata sa internet ngayon pag nakapanood ng Brain Rot. Anyway, masasabi ko masaya ako sa naging childhood ko kahit na medyo uneventful kasi hindi naman ako batang labas, hindi ako batang kalye. Sa bahay talaga ako. Pero madami akong na i-encounter, madami nagkukwento sa akin ng mga experience ng childhood nila. Mga nakapaglaro sa labas, mga nagbabike, mga nag-cutting classes ng high school, 90s. Mga friends ko kasi guys, may mga friends ako na kumbaga 90s kids, mga batang 90s. So yes, hindi ko kinakahiya. Bakit? Lang. Ang sarap kasi nakikipagkwentuhan ng mga ganung bagay. Kasi you get to learn, you get to experience, or you get to know what is the experience like noong panahon na kaidaran mo sila. Diba? It's something that helps you understand the difference ng noon sa ngayon. Yun nga, yung pinagkaiba ng kabataan sa noon at sa ngayon. Para sa akin, it's not humbling, pero it's something na
I cannot describe it. Hindi ko ma-describe yung word eh. Pero ako kasi I'm a fan, hindi naman very very diehard fan, pero I love learning about 90s culture. Kumbaga kasi doon mas personal yung ugnayan. Pasensya na guys sa pusa. Ito yung mga ito yung mga randomness pag nagre-record ko talaga ng gabi. Hindi mo maaalis, nanggigigil ako. Alam mo, bata umiiyak. Yun nga, hindi mo siya sali daw sa podcast. Shoutout sa'yo, Mingming. Ang ingay mo. Ay nako, I do not know na lang talaga. Ayun. Doon mo kasi makikita yung personal na ugnayan. That's why panahon ng 90s yung mga pamilya, talagang doon mo masasabing nagbubuklod eh. Wala ka naman kasing kaharap na cellphone eh. Hindi absent yung isip mo. Dahil wala kang kachat na crush, kakulitan ng mga kaklase sa GC, ang kaharap mo, pamilya at TV. That's something na nilook forward mo pag umuwi ka ng bahay. Kailangan mo magmadali kasi may gusto kang maabutan na palabas or ayaw mong maubusan ng pritong manok sa mesa, matitira na lang sa yung pakpak. That is for me the most genuine na makukuha nating experience ng pagiging bata. Tsaka yung makapaglaro ka sa labas. That's hindi ka magiging bata, hindi kompleto yung pagiging bata mo, hindi ka masusugatan, tapos tatakutin ka na lalabas yung kanin sa sugat mo. Yung mga may nanay dito na panahon ng mga lumaking batang 90s, yung imbes na pakalmahin ka ng magulang mo, gagatungan ka, patatakutin ka pa. Sabihin, malayo sa bituka yan, okay lang yan. Grabe mga pusa naman na ire. Tinimingan yung recording ko. Kanina wala naman yan. Anyway, ngayon kasi yung mga bata, kunting galos, kunting kibot. Kumbaga talagang napapanindigan yung pagiging bata nila. Todo alaga yung magulang, todo spoil. Well, nothing wrong with that. Kanya-kanya naman tayo ng pagpapalaki sa mga bata. Kumbaga yun na lang din yung pambawi siguro. Dala ng 'di ba? Inflation, yung mga magulang kailangan magtrabaho. So nagiging yaya yung mga tablet and such, mga iPad, cellphone. Well, ayun. Dahil nga sa internet ngayon, kung ano-ano na yung mga nauuso. Diba? Dati walang fast forward. Walang rewind. Hindi ka makapili. Ngayon, pwede anytime. Kaya, alam nyo ba guys, trivia lang, trivia lang. Yung mga short form contents, ayon sa pag-aaral ng siyensya, ay nakakabawas ng attention span. At nagkukos ng maikling pasensya, lalo na sa mga bata. Ay, personal experience ko to guys. Naku. Teka lang ha, balikan ko kayo. Ayan, so wala na yung mga pusa na pagkatapos nilang magparaos, bigla na lang silang mawawala ng ganoon. Ay, child friendly pala dapat. Child friendly nga ni. Ayun. Sige, babalik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Nadidistract kasi ako. Ayoko nang... Ako kasi yung tao na pag nanotice ko yung isang bagay, mananotice ko talaga kahit anong gawin ko. Hindi ko siya pwede ignore. Anyway, yan nga, personal experience ko yan. Habang lumalaki yung pamangkin ko na nakatutok sa gadget, nakikita namin yung loss of patience. Kasi pag si Dora na problema, kukuha lang kay backpack, solve na. 'Di ba? Ang iisipin ng bata kasi pag nagde-develop pa yung brain niyan, may mga easy way. Pag lumaki yan, they'll take the easy road. 'Di ba? So, maganda pa rin na supervised. Ako pag yung pamangkin ko pag nanonood siya ng
Pag alam ko na papasobra yan, lilimitahan ko. Tsaka bibigyan ko siya ng time talaga. Bibigyan namin siya ng time para maglaro. May mga time na magwawala siya kasi yung tablet niya, ayun, low bat. Mga bata, hindi pa naman talaga nila totally sila aware about sa mga ganyan. Alam pa lang nila, syempre, as the days progress, yun nga, maglaro. And di pa sila ganun ka-aware at ina-explore pa nila paano nagwo-work yung mga bagay-bagay. Speaking of exploration, meron akong random na kwento. Meron akong isang kaibigan noon na out of curiosity din siguro, binuhusan niya ng tubig ang kanilang TV. Shoutout sa'yo pare, pasensya ka na, bigla ko lang naalala. And ayun, hindi ko na ikukwento ng buo syempre, pero just to remind you guys na ang bata ay bata. Tayo rin ay dumaan sa ganyan. Naging curious tayo at gumawa tayo ng mga kabalbala. Ako, aminado ako. And yes, hindi ako batang 90s guys, batang 2000s ako. I was born in 2005. So, just to clarify that. Madami lang talaga akong resources, tsaka madaming kwento. Dakilang libakero. Anyway, mabalik tayo kanina dun sa sinasabi ko na ang panahon ng 90s to 2000s, before the internet era, is panahon ng pagkakabuklod-buklod. At saka noon hindi pa usong fake news. Walang makakapamirata ng mga balita sa TV. Although back in the day, when martial law was in effect, hawak ng gobyerno ang television. Well, isang din yan. Historical event. Siguro, in the future, magkakaroon tayo ng episode din na talakayan tungkol dyan. Pero for now, diba? Let's focus on what's hand. Actually, madami akong topic na nireserba para sa inyo, guys. Hindi usong fake news. Noon, the government is running the television, the media network, the radio. Dami din sinasabi noon na kumbaga hawak nila kung ano ang lalabas sa media. Well, for the most part, ganun. Siguro. I don't know. I can only tell from the perspective of a student na nag-aral ng history, nag-aral ng AP class. Yeah. Social studies, whatever you wanna call it. Genuine connection. Ngayon kasi ang connection natin, yes, may pros and cons yung evolution ng technology, gaya ng internet. Yun, noon uso yung penpal, uso yung mga sulat-sulat lang. Papadala ka ng sulat, may kasamang chocolate. Pagdating sa'yo, sulat na lang, wala na yung chocolate. Kinain na ng mga kung sino man kumain nun, baka sa post office or sa mga courier, diba? O kaya may pera, sabihin ng lola mo, sumulat sa'yo, Apo, happy birthday. Dumating yung sulat mo right after birthday mo na. 3 months after birthday mo. Tapos ang sabi ng lola mo, sa kapaloob sa sulat na ito ay for example $50. Nasaan? May ganun. Meron pa nga dati yung per character, per letter, may bayad sa post office bago mo ipapadala. Kwento lang din sa akin. Actually, may madaming kwento nanay ko sa akin mga panahon na yun. Sa kanya ko nakuha yung reference ng ng papadalhan ka ng pera sa sulat. Pagdating sa'yo, sulat na lang yung darating. Wala ka naman masisisi, wala ka CCTV. Tsaka, yun nga. Well, it is what it is. Dati, kung gaano kaluwag at gaano ka anong mundo noon. Ibang-iba na sa ngayon. Tsaka may mga lumalaki sa internet age na mali yung paraan ng paglaki nila. To be honest. Mga natututong manloko sa maagang hindi nila alam. Nako, ewan ko na lang. Ayoko mag-talk. Tapos dyan din nauso, dyan sa internet na yan. Although dati may mga scam na, pero mas lalong lumala.
mga tech support. Ang mga binibiktima niyan, mga matatanda. Anyways, usapang nostalgia. Dami tayo niyan, no? Yun nga, balik tayo yung sa Pedro Penduko. As someone ngayon na grown up na nanonood ulit nun, I can't say for sure, pero yung CGI kasi nun, yung mga effects as in camera tricks lang, hindi naman sila kagaya nung ngayon nasa movies talaga sa Pedro Penduko tsaka sa ibang mga palabas na pinalabas dati, mga year 90s to 2080s even, or dating back. Yung kanilang mga forms of as in talagang makikita mo yung pagka-resourceful sa talaga alam mo yung deserve nila yung appreciation and yung kinikita nila kahit nakakarampot. Actually, mas kakarampot yan ngayon sa panahon natin given na sabi ko nga kanina, inflation rate, 'di ba? Mas mababa na ang kita ng mga ngayon, yung mga nagsisimula na artista. And Pedro Penduko was one of the shows na kung saan doon nagsimulang umusbong yung ibang yung karera ng ibang mga artista sa ABS, no? And yan sila Matt Evans, Melissa Ricks, who else? Basta madami. And yes, it was fun watching it again. Kasi yung music na wala naman sa akin dati, especially magpo-focus tayo sa music, no? Yung mga, alam mo yung may kakaibang feel. May kakaibang feel. Yung pakikinig mo, tsaka yung way nung pagka-comedic, meron siyang dala. Meron siyang emotional impact talaga. Yun. At iba yung experience. Naghahanap nga ako ng iba pong mga series, mga pantaserye na kompleto. Wala masyadong makita na kompleto talaga. I'm happy. Diba? Tapos iba yung dating ng music. Hindi siya luma. Alam mo yung hindi siya tunog luma na aayawan mo. Sabi ko nga kanina, tunog siya na timeless. Yung kahit na alam mong luma, yun yung luma na matutuwa kang pakinggan. And babalik niya talaga yung alaala mo. As in, ako naalala ko yung mga times na pag narinig mo yung Pedro Penduko, narinig mo yung mga isang linyahan galing sa isang episode kumbaga, maalala mo kung ano yung inulam. Naalala ko yung inulam ko, kung ilang beses kong inaway yung TV namin, ilang beses ko hinampas. Ganon yung epekto ng pagbabalik tanaw. Lalo na pag yung binalikan mo is yung bagay na humubog, na masasabi mo humubog sa'yo. Humubog ng kabataan mo at may alaala talaga. Di ba? At ito pa, yung, di ba nga, sabi ko sa inyo, hindi pa naman ganun kauso yung internet. So, yung, biruin mo yung dami ng episodes na yun, 33 episodes yung The Adventures of Pedro Penduko. Tapos yung Pedro Penduko at ang mga Encantao naman was, hindi ko alam, around 20 something episodes. 80 plus yung episodes niya to be exact siguro. Or 32 episodes plus 23 yata. So 55. Pinagbat niyo pa ako, nananahimik yung brain cells ko. 32 23. Ayoko, mabasa ako sa math Double check natin. 55. Bawat episode nun, iba yung feature niya, yung Monster of the Week na kung tawagin.
may kaalaman siya eh. Educational siya, hindi lang siya basta Filipino folklore. Tsaka bawat nilalang sa Pilipinas, talagang yung creativity ng mga scriptwriters and such, they go beyond na para i-research yung mga ganung bagay. Na, sabi ko nga, hindi wala pang internet nun, hindi pa ganun kasikat, hindi pa ganun kauso. Lalo na yung mga panahong 90s, yung mga sa mga comics and such, mga storybooks. Isipin mo paano nila yun ginagawa lahat. Kaya iba. Solid yung experience na yan. Okay, moving on. Tama, para makumpleto natin tong ating nostalgic moment. Meron ako dito mga hinihanda at ni-research, no? Na mga 10 bagay na iconic, no? Mula sa dekada 90 na nauso no dito sa Pilipinas, na marami pa rin ang nakakaalala. Iba dito, siguro iba tuluyan na nawala, no, hindi na natin na makikita sa ngayon. Iba naman paminsan-minsan na lang. So una-una diyan, yung Betamax. Alam ko meron ako na encounter na Betamax dati na luma na talaga. Doon sa bahay ng papa ko, sa bahay ng lola ko. Kilala kasi sila magtago ng mga lumang gamit talaga, yung mga nauso dati, lola ko yan. Betamax, mga lumang ilaw na, yung mga malalaki. Yung iba imported pa. Diba? Yung Betamax video rental, kumbaga ito yung ito yung Netflix, equivalent ng Netflix ngayon. Kaso noong 90s. So ito, bago pa man sumikat ang ang DVD, yung yan nga, Netflix, yung streaming, YouTube, ganyan. Ang uso noon, 'di ba? Yung pagre-renta ka ng Betamax tape, yung mga pinipelikula na nauso noon. Pag yung mga tapos ang trabaho ng isang buong linggo, every Friday for example, mga pamilya, pupunta yan sa mga video rental pag Biyernes o kaya Sabado. Dati kami nung nauso yung DVD, sa Tiangge na kami bumibili, mga piniratang mga bagong labas na pelikula. 'Di ba? Mura lang doon at least, 'di ba? Kahit na pagtiyagaan mo na yung quality. Pero hindi ako masyado pala nood ng ganito dati. Ngayon ko binabalikan. Kasi ngayon ako naging interesado, ngayon tumanda ako. So, yung iba dyan, manghihiram sila, mga 2, 3 pelikula. Magre-renta sila. Panunuorin nila yan, Sabado, Linggo. Yung iba nga, pag di pa nakontento, magre-renta pa ulit kasi nakulangan, naubos. Nag-movie marathon sila. Diba? Ang Betamax is yung black box. Betamax kasi yung material niya is plastic. Tapos nasa gitna merong transparent na part kung saan makikita yung yung magnetic tape. Ayun, dahil nga mahal bumili ng pelikula noon, ang nangyayari is nagre-renta na lang yung mga pamilya kasi mura. Tsaka minsan mo lang, pwede mo naman kung minsan mo lang naman panunuorin, sayang. Kung bibili ka, 'di ba? Pag gusto mong panuorin ulit, kung meron nagpaparenta, rentahan mo ulit. Ayun, tapos pangalawa naman is yung family computer. Itong family computer na to, actually hindi ko to naabutan. Wala kami nito. Mahirap lang kami. Typewriter ang napaglaruan ko nung bata ako. Anong taon na yun? 2000 lang, hindi man yan 90s eh. Pero alam ko tong family computer na to, familiar ako dito because of Doraemon. Si Soneo ang may family computer. Ang mapang-inggit na kaibigan.
Ito naman, actually, isa din to sa mga unang game console na sumikat dito sa Pilipinas. Yung mga bata noon ang naranasan, dito nila unang naranasan yung paglalaro ng Super Mario, Super Mario Brothers dito sa Famicom na to, family computer. Tapos ano pa ba, Contra, Adventure Island. Di ko alam tong mga to, actually hindi ko na naabutan eh. Baka i-research ko din sila. And then eto naman, siya, maliit na console sila na kulay white at saka red. Tapos may dalawang controller na connected via cable. Parang sa mga video karera, parang ganun yung na-imagine kong style nila eh. Yung yung connected sila ng ng dalawa sila na magkapares. Tapos sa connecta yon, yun nga, naka-cable sila, tas yung pinaka-screen mo, parang yun nga, yung TV. Something na ganun. Yun, hindi ko alam kung yun ha. Pero baka may kahalin tulad siya nun, kasi yun, naabutan ko na yun sa mga video karera eh, sa PlayStation eh, parang ganun style. Hindi ko alam kung ganun din yung itsura ng ng Famicom. Anyways, kaya naman nauso to dahil nga hindi pa uso yung internet. Ang mga madalas magkakalaro, kundi magkakatropa, yung magkapatid, tas mag-aagawan sa controller, mag-aaway. Pangmayaman tong mga to. Hindi namin naranasan to. Game Boy lang kami dati, yung maliliit. Yung iba, ayan, pagtapos ng klase, diba? Uwi, yan ang banding nila. Eto mga to, nalalaman ko to kakapanood. Palabas ng 90s yan. Doraemon. Diyan ko nakukuha yung mga reference na yan. Pagtapos nila kung wala silang baseball, yun, si Suneo, pag pinagmayabang na niya yung mga niya, yung meron yata isang episode dun tungkol sa family computer. Maglalaro sila ni Damulag. Okay, ito inaabutan ko to, Tex at Jolene. Mga year 2000s, nauso pa yan. Yan ang paboritong laruan ng mga batang 90s hanggang 2000s. Kuya ko, paborito niyan. Lagi, pag di mo na makikita yan minsan sa bahay, lagi nasa labas, makikipaglaro ng text cards, Jolene, naalala ko, binabato-bato ko lang, kinakalat ko lang dati. Kasi nga, doesn't make sense to me because I'm blind. Even the text cards, tsaka yung mga text cards, tsaka yung mga pogs, yan mga hindi ko pinakikialaman yung mga yan kasi they're card games. Ang benepisyo mo pag meron kang kasamang sighted na magaling sa description, makakapaglaro ka, makakasabay ganyan pag sinwerte ka. Pero meron kasing dalawang tipo ng ng guide or ng mga tao na kasama ng bulag. Meron yung unang klase na talagang parang alam mo yung pinanganak sila para mag-describe at maging kapartner ng bulag. Meron namang iba na kahit don't get me wrong, I really appreciate these types of people na talagang they try their hardest to help you. Hindi sila descriptive, hindi sila vocal. Pero when it comes to you, they try with all their might para lang ma-describe sa yung paligid dahil nga hindi sila sanay talagang i-describe sa'yo. So, kudos ako sa mga ganito. Tsaka dun sa mga tao na very detailed mag-describe. No? Na parang napipicture mo rin siya. Yung iba talaga, i-demonstrate pa sa'yo eh. Magkaiba, meron kasi mga tao na recently lang naging blind or dati silang sighted. So, yung iba yun, mga swerte pa yung mga yun. Meron ako mga kaibigan na ganun. Makakakilala ko na ganun. Shout out sa inyo. Sana all. Hindi. Going back, no? Kumbaga, ito kasi to mga, colorful na mga laruan eh. Iba-ibang kulay. Lalo na yung mga Jolene.
Tapos yan, yung sa mga text card, ang alam ko ang nakalagay diyan yung mga pictures ng artista o kaya superhero, anime, ewan ko, hindi ko sure. Yun nga, iba-iba yan, may square, may rectangle. Yung rectangle hindi ko matandaan, nakahawak na ba ako nun. Pero yung pa-square, alam na alam ko na text card yun, pag pa-square. Mura lang kasi yan eh. Mga panahon na yan, kaya larong pambata din talaga. Makikita mo tig 5, tig 10 piso sa labas pa ng school, nagtitinda. Katabi ng mga nagtitinda na sa mga lamig, mga ano, 'di ba? Tapos pwede mo pa ipakipalit yan sa mga kalaro mo, mga kaibigan mo. Ngayon sa panahon ngayon, pag nakipagpalitan ka ng pogs, ay dito sa amin yung mga bata lalaro sila ng pogs. May involved na pera na eh, parang nagsusugal na din. Ewan. Iba na talaga yan. Sabi ko nga kanina, iba na yung bata noon sa bata ngayon. Oh well, ito. Hindi ko naabutan to, wala kami nito. Pero, well, sa mga meron, congrats sa inyo, yung mga rich kid ng 90s. Tamagotchi. Meron pa ba nito ngayon? Yung maliit na electronic pet. Diba yun? Yung parang, ayun nga, yung parang katumbas ng mga Talking Tom, Talking Angela ngayon na mga laro sa mobile, sa internet, sa cellphone, yan, sa PC. Hindi ko lang kung meron sa PC na pet. Meron naman siguro. Hindi lang ako mapaghanap kasi. Yung kailangan mong pakainin, lilinisan mo, alagaan mo. Ay, tsura naman nito. Para siyang itlog na laruan. Kasya sa palad. Tapos meron siyang maliit na LCD screen. Tapos, ewan ko, 3 or 4 na buttons. And then, ayun, siguro, tuwan-tuwa yung mga bata dati kasi feeling nila meron silang mga pet talaga. Tapos portable pa. Nabibitbit sa bulsa. Kung hindi ka siguro nung panahon na to, kung hindi ka pinayagan ng nanay mo na na magkaroon ng alagang aso or something similar, pabili ka na lang ng Tamagotchi. Ito napanood ko na lang, naabutan ko na lang tong mga to sa movies eh. Yung mga rotary phone, yung mga iniikot para makapag-dial ka. Ito, bago dumating yung mga yung mga push buttons na phone or yung mga di-keypad na tawag natin, tsaka yung mga smartphones ngayon na touchscreen na. Dati yan, iikot ka talaga. That makes me wonder, yung mga panahon ng 90s na ganito, yung mga blind, paano kaya nila ginamit yung mga rotary phone, no? Matinding skill din yun, mga chong. O yan. Ang itsura naman nito, yun nga, dahil malaki siya na telepono, mabigat yan, tapos kulay itim. O kaya cream. O kaya meron din yung kulay pula. Tapos meron siya bilog na dial nasa gitna. Dati yan, uso landline, dyan yan. Bago yung mga telepono na dipindot ng mga nasa hotel, yan muna, rotary phone. Tapos pag pinaikot mo yan, ang tunog eh, parang gano'n. Di ko alam. Oh well. Ayun, ito pa, isa. Yung text na anime sticker album. Parang similar din siya nung text at Jolene kanina. Kasi ito may mga to. Kasabayan ng Dragon Ball, Ghost Fighter, tsaka Slam Dunk. Yung mga collectible na mga stickers. Hindi ko alam kung meron sa inyo mga nagganito. Yung kuya ko yata nag-collecta din ng mga ganito eh. Kaso more on text at Jolene kasi yung kuya ko. Yun gawa ng syempre hindi naman din kami kayamanan ng bata. Syempre hindi naman din lahat na yan makakumpleto. So,
ano yan, para siyang album, photo album na makapal na mayroong mga baka-bakante na pwesto, doon mo ididikit yung sticker. Tapos pwede kang makipagpalit pag nadoble yung sticker ng kakilala mo, tapos meron ka nung wala siya, meron siya nung wala ka, pagpalitin niyo yung dalawa para makumpleto niyo yung ano, yung kinokolektang sticker. Ewan ko, mahilig sa mga nauso talaga dati, yan mga yan, sticker, tsaka posters ng mga idol nila, lalagay nila sa mga kwarto. Yun naman, yung kung natatandaan niyo yung pinalabas na episodes ng Pipito Manaloto, yung kwento nila nung binata't dalaga sila, high school yan, 90s ang setting yan. Natuwa nga ako nung lumabas yun. Saan kaya nila nakuha? Siguro imitation or branding, siguro similar brand. Pero hindi ko lang kung meron pa ng mga yung sapatos, Mighty Kid, tsaka Rambo. Yung Mighty Kid na na yung gusto kong episode ng Pipito Manaloto, yung back to school si Pipito, wala siyang sapatos na bago. Ngayon si Aling Rosa, nanay ni Patrick, ginampanan ni Miss Gladys Reyes, no. May padalang galing ng abroad yung mga sapatos, pinamigay sa kanya para meron siyang maisuot. Kuya ni Patrick, yun ang malapit kay Pipito nun. Actually, buong pamilya naman nila gusto nila sa Pipito. Kaya no wonder ngayon yung version ng Pipito Manaloto, yan si Patrick. Grabe rin ang pagtulong na nakukuha kay Pipito. Pareho silang umisay. Yan ang definition din ng best friend. Wala pagkabata hanggang pagtanda magkasama. Diba? I-comment na, mention na yung mga best friend niyo. Ito, VHS tape rewinder. Dahil nga hindi naman uso ang, sabi ko nga, fast forward at rewind dati. Yan, kailangan mo yan kasi pag nagrenta ka ng tape, umiikot yan. So, kailangan mo ibalik sa umpisa para yung susunod na gagamit. Diba? Hindi naman pabaligtad yung panonood nila ng pelikula. Ito naman, ang itsura nito, iba-iba. Meron yung pabox siya na hugis kotse. Or lang, simple lang siya na rectangle, tapos may lagayan siya ng VHS tape. Kasi yan kumbaga pampabilis din siya ng pagre-rewind para hindi masira yung VHS player. Yung mga mayayaman siguro silang meron nito, kasi ako talaga, to be honest, wala kami yan. Ang pinaka naabutan ko na panuurin dati, TV na, tsaka yun ang DVD. May DVD kami dati. Uy, may tawag. Ito naman. Alam ko madami sa inyo gumagamit nito dati sa mga lolo't lola or mga someone mga pinanganak ng mga year 90s or so, mga teenagers nung panahong 90s. Comment ho kayo dyan sa comment section. Mag-share kayo ng mga experience nyo about dito. Kasi malamang ito marami-rami rin Yung mga public payphone o yung mga phones na na binabayaran mo para makatawag ka. Mga mga nasa terminal ng jeep o kaya bus. Kahit saan, basta terminal. O kaya sa mall, sa mga eskwelahan. Tapos sa ospital meron din. Diba? Yung mga metal phones, yung iba plastic na nakalagay sa poste. Tapos may lagayan sila ng barya. Yung pambibili mo na lang ng suka, ginamit mo pa pang payphone. Tapos pagdating mo ng bahay, napalo ka. May mga ganun Ay nako. Yan. O meron naman yung mga phone card, yung mga alam ko mga nakaka-LL din ang naka-phone card dati.
no? Nung panahon na nauso ang cellphone, di naman pa lahat afford yun. So, yung iba, ito ang ginagamit, mga public payphone. Lalo na pag nasa labas ka, syempre hindi mo naman mabibitbit yung telepono nyo sa bahay doon sa labas. So, kailangan makakita ka ng, ng public payphone, maghuhulog ka ng barya doon, o kaya gagamit ka ng phone card. Bago ka makatawag doon sa talagang intended mo na tao, dadaan ka muna sa operator. Tapos yung operator, yun ang mag-connect sa'yo sa, sa bahay or sa lugar ng pinagkokontakan mo, kung saan man yun. Yun base din sa kwento ng mama ko. Mga panahon na yan. Ito, palagay ko ito, paborito ng mga batang 90s talaga. Comics. Nakita ko to naman sa Doraemon, mga mahilig sa comics. Sila Nobita, yan si Nobita, so pag may bago labas, inaabangan talaga nila. No? Ito ang, kumbaga, social media ng 90s. Lalo na sa mga Pilipino, nung nauso yung comics, parang weekly may mga nilalabas na bagong so iba diyan talagang bibili. Sa labas din ng school, mga nagtitinda ng text, postcard, yun. Doon din alam ko makakabili ng mga ng mga comics. Actually, may nagbanggit din sa akin, I think kahapon ata yun. Yung comics na nauso lalo na nung 90s, na kung saan uso dati yung yung comics na Pugad Baboy. Pag naghahanap ka ng mga jokes, dun mo makukuha. Yan, shout out sa iyo, Boss Jade. Si Boss Jade yung isa sa mga kaibigan natin. Kaibigan ko na kwento sa akin yan. Yung Pugad Baboy comics na yan. Nauso daw noon. So, ang mga comics, yung mga maninipis na magazine, diba? Na may mga sketch, may mga drawing, tapos may mga kwento na may, yung speech balloon, dialogue balloon, mga ganun, mga lobo-lobo. Tapos nandun yung dialogue no. Pero mostly drawing yan, kaya hindi rin ako makarelate. Meron din akong kaibigan na mahilig dati sa comics. Shoutout sa'yo. Kumpare ko, best friend ko. Yun. Noon dati, binabasa yung mga Kilabot series, ganun. One time, nasa school kami noon. Bumili siya sa sa bookstore ng school namin. Yung Kilabot. I think I forgot what year what was that, pero meron siyang comics. Madami siyang comics bago siya tuluyan na bulag. Yan ang mga hilig niya noon. Kaya naman tinatangkilik tong mga to dahil sa mura Saka yung mga comics kasi, kumbaga, yan ang naging daan din ng kung paano nakilala yung mga sikat na characters, mga kwento. Yan, ito, kahuli-hulihan. Number 10 is the Song Hits Magazine. Ang Spotify at Music Match ng 90s. Yung mga mahilig kumanta ng 90s, ito usapang music sa mga mahilig kumanta ng 90s. Comment down below kung nagkaroon kayo ng song hits dati. Yung mga yung mga colorful magazines na merong pictures ng mga singers sa may cover nila. Tapos nandun yung lyrics, nandun yung guitar chords. Yun, mga tito lolo na or mga pinsan na pinanganak ng 90s na mahilig tumipa sa gitara. Siguro alam nila tong mga song hits na to. Ako kasi hindi ko to naabutan. Ang naabutan ko na songbook yung sa video okay na di ba? Oh well. Dahil nga walang internet noon, at pag gusto mong matutuhan yung isang kanta, kung di ka magaling dun sa tenga-tenga, bili ka ng song hits. Doon mo mababasa yung chords, lyrics ng song. Para matugtog mo siya sa gitara. Lalo na yung mga nanghaharana.
mga nagpapa-impress, mag-aaral ng mga kanta yan, mga yan. Gagamitan nila na song hits. Itong mga bagay na to kasi, special tong mga to, lalo na sa akin na hindi naman talaga pinanganak sa era na to. Kasi, I get to know yung, sabi ko nga, yung kulturang 90s na kinalakhan ng mga lolo't lola, nanay at tatay natin. Diba? Kundi, bukod sa kwento nila, when you search and look up these, ito kasi yung mga naging, kumbaga naging part na ng daily life nila. During the day na kaidarag natin sila. Diba? Lalo na noon. Kasi, hindi naman nga uso yung internet pa ng 90s, cellphone, social media. Mas simple ang teknolohiya noon. Kaya mas personal yung nagiging ugnayan, mas personal yung libangan. 'Di ba? Yung mga ganito, 'yun yung mga nabanggit ko kanina, family ko, Tamagotchi, yung mga yan, tsaka yung VHS, 'di ba? DVD, yung mga yan, sama-sama yan na ginagawa ng household. Well, typically, sa mga kwento-kwento, mga movies na napapanood ko these days, ganun ang sinasalamin nila. I do not know for sure. Kayo ang mag-comment niyan, yung mga pinanganak ng 90s. Let us know na mga bata kung talagang ganun ba nangyari. And syempre, it would be interesting to hear yung mga kwento. Yung mga kwento ng mga panahon na hindi pa lahat may TV at nakikipanood sa kapitbahay tapos sasaraduhan ka ng bintana. Kwento nyo nga yan sa comment. Gusto ko marinig. Siyempre, yung mga ito, nagdulot din sila ng mga memories, no? Mga irreplaceable memories na hindi kayang tumbasan or di kayang palitan ng modern technology. Kasi kahit nandyan na yung mga video calls, you would look at your photo gallery, makikita mo yung screenshots ng video calls mo with your family. Wala pa rin tatalo dun sa mga physical or mga moments nyo together na magkasama. Kasi yung phone mo pag nasira yan, wala na yung memories mo. Pero yung mga moments na talagang nakatatak sa isip mo, nandyan at nandyan yan, maaalala at maaalala mo. Ikukwento mo talaga. Parang nanay ko. Before my mom passed away, she used to tell me lots of stories sa pagkadalaga niya and during the time na nag-work na siya and such. Even the Pinatubo story. 'Di ba? Yan. Sa kanya sa kanya ko nalaman yung first hours leading up do sa actually yung time na yun nasa work siya. Anyways, actually itong mga to, kahit naman na napalitan na sila ng smartphone, streaming services, social media, tsaka online games, di ba? Ano pa rin? Kumbaga nananatili sila na simbolo ng panahon na kahit na mas mabagal yung pag-usad, yung takbo ng buhay, simple lang nga, sa madaling salita. Kahit simple siya, masaya. Tsaka totoo yung camaraderie, yung samahan ng mga magkakaibigan talaga, mga high school bullies and such, hindi naman. Yung samahan in general ng pamilya, ng lahat. Kasi meron kang personal na ugnayan. Tapos mag-ano ka lang ng yung mga, alam niyo yung mga hindi na uso yung Filipino time din Ngayon, pwede ka na mag-petiks-petiks. Alas 8 usapan, darating ka alas 9. Dati talaga, wala kang GPS, wala kang basta yung oras lang ang bibigay sa'yo at lugar, dun kayo magkikita. Makes me wonder how it works. Yun nga kasi, nagkakaroon sila ng pagkakaintindihan. So, ayan lang ang mga 10 bagay ng dekada 90 na patuloy pa rin natin nakikita. Siguro yung iba ngayon, yung iba madalang na lang, or yung iba ay talagang wala na. Comment down below, alin dito yung nakikita nyo pa ngayon, alin dito yung wala na,
Alin dito yung nagkaroon kayo at halin yung hindi. Okay, mga chong. Sige, to sum it all up, dumako na tayo sa ating huling segment para sa episode na ito. Ito ang Go Philippines News. Welcome to Go Philippines News, where we tackle the news in the Philippines in this past month. For this month of July, narito ang mga talakayan natin. So, una muna, no? Noong July 27, 2026 ay nagkaroon ng ikalimang SONA or State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ang ilan o ang tatlong pinakamahalagang pinag-usapan. Unang-una na dito ay ang mas pinalakas na anti-corruption campaign. Dito ay binigyan din talaga ni Pangulong Marcos, no, yung korupsyon, 'di ba? Dito ay dineklara niya nga na walang sino man, kahit na membro pa ng sarili niyang pamilya or kakampi niya sa politika, ang kumbaga ma-exempt sa accountability. Yung sinabi niya dito is kumbaga parang yun nga, umuusad naman yung mga kaso with regards to irregularities, no, sa flood control projects. Tapos yun nga, sinabi niya, in-emphasize niya na ang tungkulin niya ay sa mga Pilipino. Well, mga chong, I'm not politicizing here, ha. I'm just stating the facts. Ito, ang quotable quote niya dito na mailalagay ko is ito ang sinabi niya. Hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyong mga kapwa ko Pilipino. Iyon ang sabi niya sa korupsyon. Siyempre, pangalawa na din dyan pinag-usapan is yun nga, yung sa economic relief, no? Usapang ekonomiya, yan tungkol sa flood control project. And yun nga, in-acknowledge niya rin yung mga kaso na kinahaharap ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi nga niya, masakit daw sa kanya, no? Sabi niya, masakit sa akin. Pero kailangan nating gawin kung ano ang tama. Ito sinabi niya noon ngang binabanggit niya, tinatalakay niya yung mga mabibigat na desisyon na kanyang ginagawa na para nga sa accountability, no, yung mga nakatali sa accountability and reform na ang intention mabigyan benepisyo ang publiko sa kabila ng mga consequences sa politika. Yan nga, given na pinsan niya si dating House Speaker Romualdez ngayon nakakasuhan na nadadawit. So we can only siguro guess na isa ring factor na hindi nagpapatulog sa kanya gabi-gabi or what na. Ewan ko. Bala kayo dyan. Ito naman, isa rin sa tinalakay pa niya is yung issue ng sigalot sa West Philippine Sea. Hindi yan mawawala, of course. Kamakailan lang din noong July 12, isang buwan makalipas ng pagdiriwang natin ng Independence Day, ay pinagdiriwang din natin yung 10 taon ng deklarasyon ng pagkapanalo ng Pilipinas sa International Tribunal Court laban sa China. Kaugnay or ukol sa sigalot sa West Philippine Sea. Ito yung claim ng China na yung 9-dash line, kung matatandaan nyo, year 2016, yan ay pinasubalian at pinawalang bisa ng International Tribunal Court. Pumanig sila sa atin, kinilala tayo bilang talagang tunay na
may sakop ng West Philippine Sea. Ang sabi naman ni President Marcos dito, ang quotable quote natin ay, This is not a claim that we advance alone, nor one that we will abandon. Diba? Totoo naman. Kasi meron tayong basihan. Panalo tayo sa kaso. Ngayon, kung ano man yung claim ng China, claim nila yun, sarili nilang claim. Pero it doesn't excuse them from the law na nagsasabi na sa Pilipinas ito. And yet, they still continue to harass our Philippine Coast Guards. Binabangga nila yung mga barko natin, yung mga mangingisda, hindi makapangisda na maayos kasi lagi silang nawa-water cannon or pinagbabawalan silang mangisda. Tinataboy sila ng mga Chinese Coast Guard. Well, napakadami niyan, napakadaming pambabanggan nangyari. May mga barkong nasira, barko ng China, barko ng Pilipinas. Well, I think it all comes down to politics talaga. It's not really the lack of diplomacy. It's pareho naman may pinaglalaban nga lang hindi talaga kasi malinaw. Kasi even before pa yan na ang history. Hindi na natin, mahirap nang hanapin kung saan talaga nagsimula. Pinanganak ako, nandyan na yan Yan nga, actually itong statement niya na to is sinabi niya habang pinagtitibay niya or yun nga, yung commitment niya sa 2016 arbitral ruling. Saka yung karapatan nga sa kalayaan ng bansa or soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Yun lang. Ang tema kasi ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. is yun, accountability, economic reform, and national sovereignty. Of course, yan naman talaga ang dahilan mostly kung bakit may SONA. Diba? Ngayon naman, meron akong random fun fact na ibibigay sa inyo tungkol sa mga elepante on a lighter note. Alam nyo ba guys, na sa lahat ng mga hayop, isa ang mga elepante. Yung mga elepante na nagpapakita ng self-awareness kasi nare-recognize nila yung sarili nila sa salamin. Ang mga elepante ang ginagawa nila, ito base sa pag-aaral to Yung mga scientists naglagay sila ng salamin sa enclosure ng elepante. Kumbaga hindi nila tinreat yung reflection nila as another elephant. Yun yung ginawa nila is tinignan nila yung sarili nila sa salamin, tinignan nila yung mga bahagi ng katawan nila na hindi nila makita, hirap silang makita. Ginamit nila yung salamin. So yun, kinonsider ng mga scientists na may self-awareness yung mga elepante na very rare sa mga hayop. Ang mga meron lang naman yan, yung mga dolphins, great apes, tsaka magpies. Ang mga kabilang dyan sa merong self-awareness or cognitive awareness. Yun, kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit ang elepante, sinasabi nila, isa sa mga pinakamatatalino hayop sa planetang Earth. Ayun, para naman sa ating top story of July, pag-usapan natin ano ba tong Pax Silica. Ito, isa rin to. Pax Silica, naging mainit na usapin din to. Ang Pax Silica is, ano siya, parang initiative na pinangungunahan ng Estados Unidos o ng Amerika na naglalayon na gumawa ng secured at reliable na supply ng supply chain ng technology na para sa AI, ganun, related sa AI, kung saan pinagsasama-sama nila yung mga bansa para mag-cooperate sa industry na yung sa mga semiconductors, computer chips, ganun, mga critical minerals na kailangan talaga sa AI, yan.
advanced manufacturing, at saka AI infrastructure, yung mga data centers, logistics, yun. Yung Pax Silica is galing sa salitang Latino na ang ibig sabihin ay peace. Pax na ang ibig sabihin ay peace. Yun ay ginagamit para mag-refer sa isang period of stability or cooperation. Ganon. Ito namang silica is a ito ay silicon, no? Silicon dioxide, yung raw materials na yun yung nagpo-produce ng silicon na ginagamit sa mga computer chips na ginagamit ngayon sa mga AI system tsaka sa mga modern computers. Ito ay kumbaga ang Pax Silica is nilalayon niya yung pagkakaroon ng long-term economic security and technological cooperation through trusted AI and semiconductor supply chains. Tapos kaugnay dito sa Pax Silica na to kasi nga meron silang itinatayo na napipintong itayo na infrastructure sa Capas and sa Clark-Freeport Zone para nga dito sa industrial coalition na to na kung saan dito gagawa yung mga planta ng sa mga data centers tsaka sa paggawaan ng silicon, mga chips dito sa Clark City, no? Merong isang Capas commander ng Philippine Air Force na diniklara na persona non grata, no, ng munisipalidad ng Capas. Dito yan sa Tarlac. Noong July 27, 2026 ay idiniklara ng sangguniang bayan ng Capas 11-0 na persona ng grata nga itong si Lieutenant Colonel Owen Avenido, na persona non grata nga dahil sa paghihigpit ng military checkpoints. Ito ay dahil sa linggo-linggo reklamo ng mga residente, barangay officials, mga indigenous people. Ayun nga, ayon sa municipal council, si Commander Avenido daw ay inakusahan ng masyadong mahigpit na mga checkpoint rules na inaantala yung mga emergency responders at yung mga serbisyo publiko na para makapasok. Tapos yun din, kumbaga inaantala din or naghihigpit sa pagpasok ng mga construction materials, farm equipments, tsaka yung mga agricultural supplies na ginagamit nila sa bukid. And then yun, yung mga local official nga, dahil din sa checkpoint, di sila makapasok. Dahil yung mga apektadong barangay, yung mga liblib, mga nasa bundok nga, mga indigenous people natin na mga kababayan, gusto nilang tulungan, hindi nila matulungan dahil sa mahigpit na checkpoint na pinapatupad daw ni Lieutenant Colonel or ni Commander Avenido. Parang kumbaga hindi sila nagkaroon ng magandang pag-uusap. Kahit na iniimbita naman sila na magkaroon ng usapin para nga magkaroon ng kompromiso or magkaroon ng matinong
guidelines or whatnot para makadaan tong mga dapat na makadaan tong mga government officials and mga government services. Ayun, binigyan din ng sanggunian na ito ay hindi naman directed sa Armed Forces of the Philippines. Hindi rin sa Philippine Air Force. Kumbaga, sa action lang ni Commander Avenido. Ayun, dahil nga din sa pagkakadeklara ng persona non grata kay Lieutenant Colonel Avenido, ay nag-request din yung sanggunian na magtalaga ng bagong commander. Nag-request sila sa Philippine Air Force at saka sa Armed Forces of the Philippines na kumbaga makakapag-ayos ng kooperasyon sa munisipalidad, no, sa mga residente nito at sa mga opisyal na rin syempre. Ang sabi naman ng Philippine Air Force ay they stand by Lieutenant Colonel Avenido's kumbaga talagang kumbaga sinusuportahan daw nila na yung decision or yung ginagawa ni Commander Avenido at wala silang plano na tanggalin siya sa pwesto. Sabi pa nila, pinapanatili pa ng Philippine Air Force na yung mga security measures daw sa actually ito sa sa Colonel ano pangalan ng base na to? Ang kilala kasi to sa CER AB na Colonel Ernesto Ravina Air Base. So ito sa Kapas nga. So ito nga sabi nila is kumbaga parang sinasabi na okay lang, wala naman ginagawa si Commander and then naman kumbaga kailangan daw ito para sa protection nung military reservation at national security. Sabi nila, willing naman daw silang makipag-coordinate sa local officials. Ba? Ayun, again, ang persona non grata po ay kumbaga deklarasyon ito ng isang lokal na gobyerno. Kumbaga siya, sinasabi lang nila na hindi ka welcome dito pero hindi siya legally na na tinatanggal siya sa karapatan niya sa office. Gaya niyan si Commander Avenido, he can continue his duties there kasi nga yes, sinabihan siya na hindi siya welcome doon pero hindi ibig sabihin nun na yung statement na yon kaya na siyang tanggalin bilang commander doon. Kaya nga ang sabi ko kanina, nag-express din or humiling din yung municipality na palitan siya kasi nasa AFP, nasa Philippine Air Force pa rin ang desisyon kung magsi-stay siya doon or what. Dahil sila yung nakakataas sa kanya. Being a persona non grata alone does not prohibit you kung isa kang kawani ng gobyerno, isa kang mayor, or isa kang tao na may katungkulan na dun sa lugar na yun. They could express their hatred towards you however they want, pero if you have to fulfill your duties, you're allowed, you may do so. Ganon siya. Anyway, okay, para sa ating huling kwento sa buwan ng Hulyo, ito ay nag-viral, no? At nag-trend sa social media.
Ito ay ang makasaysayang pagtakbo ni Alex Ayala sa Wimbledon. Naging kauna-unahang Pilipinong manlalaro ng tennis si Alex Ayala na umabot sa ikatlo at ika-4 na round ng Wimbledon singles, isang Grand Slam tournament, no? Na hindi ko alam kung saan ginanap to basta kayo na mag-search, no? At ito dahil sa kanyang tagumpay ay naging usapan siya sa buong bansa at nag-trend sa social media, no? Pagkatapos ng torneo ay pinarangalan siya sa Malacanang. Wala na tayo epekto ng kape. Inom pa tayo. Woo! Pinarangalan siya sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay at sa inspirasyong ibinigay niya sa mga Pilipino. Ang sabi ni Alex ay, "I'm so grateful that I was able to share my triumph, especially my recent runs at Wimbledon with the country." Yun naman ang malupit, no? Anyways, that wraps up our episode 2 at nalulutang na ako. Anyways, hindi ba naman ganun galit, pero so lang. Ubus na kasi yung kape. Magtitimpla pa ako ulit, tapos na rin yung episode. Anyways, maraming salamat sa mga, wala nang edit do. Maraming salamat sa mga nakarating sa dulo. Congrats sa inyo. Natiis nyo yung bunganga ko. And of course, this have been Andre's Coffee Corner. I'm your host, Andre Mariano. Maraming salamat sa sama nyo sa aking Coffee Corner, no? At hanggang sa muli. Again, this is Andre's Coffee Corner saying peace out for now. Hasta luego. Sa Andre's Coffee Corner, dito bawat usapan may init. Hindi lang kape ang hinihigop, kundi mga kwentong sulit. Pakinggan mo, bukal lang makinig ka muna. Baka sa simpleng kwentuhan may sagot kung matagpuan Andre's Coffee Corner.